Now we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? Nasa screen, ito siguro ning basahon. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all together read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Balik ko na to, ang kaning Biblia nga to ang ginatun-an karon. Hinimo og sinulat ni sa tawo, but they are moved by the Holy Spirit. Amen? Mo nang giingon dira, all scripture is given by inspiration of God. Now, this is profitable for doctrine, alang sa atong doktrina, para mabag-o ang ato ang mga dili maayo atubangan sa Ginoo for correction and for instruction in righteousness. Dr. Charles F. Stanley said, to obey God and leave all the consequences to Him. There are times nga na mga panghitabo sa tong kinabuhi, although gatinarong ta, but still, maka-experience gihapon ta og kalisod. Amen? But then, giingnan ta, just obey God and leave all the consequences to Him and to fight all your battles on your knees and you win them every time. Don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing from the Old Testament up to the New Testament. Okay, first stanza already, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, do Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza already, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya at this point of time, akong hangyoon pagbalik ang matagos sa manindugta. Isip pagtahod sa pulong sa Ginoo. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. No? Kung ang inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible. 1 Timothy chapter 1 from verse 1 up to verse 3. Chapter 2 rather, no? 1 Timothy chapter 2 from verse 1 to verse 3. Say amen, kunana. And we're going to read this in unison kay gamay lamang ining bersikulo, no? Okay, say amen, kunana. Amen. Okay, now we're going to read verse 1 up to verse 3. Ready, read. I exhort, therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Pagapanalanginan sa Ginoo yung pulong atong ibasa karon, atong iduko atong mga ulo magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og pribilehiyo nga makasimba kami kanimo niining adlaw. Salamat Lord sa presensya sa matagusa
Salamat, Lord, sa mga bisita. Salamat sa nagdala og bisita. Salamat po, Lord, bisan pa sa answered prayer. Amuha na po makita ang amuang mga kauban sa church, Amahan. Salamat kayo. Salamat, Lord, for the answered prayer, labi na sa among gipangayo nimo nga kaayuhan sa balatian. And Heavenly Father, bisan pa, Amahan, ini among panahon karon nga uso kaayo ang dengue, Lord. Among ginapangamuyo, Lord, nga ikaw magahikap sa panlawas ni Joanne, O God. We are praying, Heavenly Father, kay ikaw magahatag kaniyag full recovery sa iyang balatian. Bisan pa, Amahan, kung na may members diri sa church, anak sa mga miyembro, nga naibalatian, ang mga pudusab, ginapangamuyo, Amahan, nga ikaw magahatag kanilag kaayuhan silang balatian. Heavenly Father, mangay kami kapasailuan sa mga sala, kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasailua kami, Amahan, kung nasakit man namang balang espiritu. O karuntak naa, pagasimbahon ka na, Amahan, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. At among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga kaning mga bersikulo nga mong gibasa karon, makwaan na mo ning pagtulunan, Amahan, nga mahimo kining kalanunon alang sa moang mga kalag. Among ginapangamuyo nga ikaw magabless ni nga Sunday School, magahatag ka na gugugala, Amahan, magahatag ka na kong isusulti sa kumbaba, o magagamit ka na ko nga mahimo kong channel of blessing alang sa matag-usa. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga ang matag-usa nga maminaw karon, among ginapangamuyo nga makabaton kami og maayo nga focus sa pagpaminaw sa imong pulong, Lord. Kuha ang tanang distractions. And we are also praying, Heavenly Father, alang sa Sunday School sa mga kabatanunan. I-bless ilang magtutudlo. I-bless ang mga batanon na mga Amahan. We are praying, Heavenly Father, that you are going to continually work in the lives of those children. Nga mahimo silang blessing alang silang panimalay. Mahimo silang blessing alang ani among community. Mahimo silang blessing alang ani among syudad. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa imong buluhaton, nga mahimo silang parte niini. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, Amahan, i-bless among choir, i-bless ang mensahe silang awit, i-bless, Lord, ang tithes and offerings, i-bless, Lord, bisan pa ang preaching service nga pagadalaon sa among pastor. Among ginapangamuyo nga ang Holy Spirit, Amahan, magahatag kaniya og talagsaon nga kaalam, magahatag kaniya isusulti sa iyang baba. And we are praying, Heavenly Father, kung na may first-time visitor this afternoon, nga masabtan unta niya ang simple plan of salvation, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga ang matag-usa ka namo, makabaton mi o close nga relationship diha kanimo. We are also praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kasimbahanan, nga nagasimba sa espiritu o kamatuoran, amo ang ginapangamuyo pud usab, nga ang kadaugan imuha pong igahatag kanila. Bisan pa, Amahan, ang tanang nga gigamit namo diri sa pagsimba. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw magasustain nini, magabless nini, Amahan, nga dili ni makabaldar sa mong pagsimba karon. Amo pud usab ginapangamuyo, Lord, kaning balalampuanan, silyuhi kini pinaagi sa imong precious blood. Ayaw tuguti, Amahan, nga masamok mi sa mong kaaway karon. Heavenly Father, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, let us all be seated. Once again, may hapon sa Matagusa, and we're going to continue with our lesson that is titled, Timeless Truths for Tranquility. Amen? Naghisgot ning ang pulong sa Ginoo. The word tranquility, naghisgot na or nagbuot na pagpasabot nga naay kalinaw. Or there is calmness sa atuang kinabuhi. Baliko na to, naagay panahon sa tuang kinabuhi nga gubot pa sa lukot. Naagay panahon sa tuang kinabuhi nga itest gyud ang imuhang patience. Naagay time sa tuang kinabuhi nga mubutang gyud ka sa murag hurno sa mga problema. But again, ang Ginoo nagpasalig siya nga makahatag og kalinaw basta naa kay personal relationship ngadto sa Ginoo. Amen? That is titled Timeless Truths for Tranquility. Now,
Last Sunday, naghisgot ta kabahin sa backdrop ni ini nga mensahe. Amen? Si Apostle Paul, nagsulat siya ngadto kang Timothy. Giingnan niya si Timothy, nga Timothy, para makabaton ka ug kalinaw sa imong mission field, iampo ang imuhang mga lideres. No, gingon diri, you ought to pray for your king and for those people in authority. Mao na giingon diri sa atong pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Pero nasabtan nato that during the time aning nagsulat si Apostle Paul ngadto kang Timothy, nasabtan day nato nga ang ilahang lideres kaniadto, ang ilahang hari, ang Caesar sa Roma nga si Nero, grabe day kaayo ang iyang gipangbuhat sa mga Kristohanon. No? That during his time, iyahang gipanglutos ang mga Kristohanon. Iyahang gipanglutos ang mga magtutuo ni Jesus Christ. To the point nga bisag tanan nga madakpan niya nga mga Kristohanon, himuon niyang lampara sa ilahang lugar. Buot pasabot, sunugo nila ang lawas. Ibutang ka diha nga nakahang nga sa kanunay nagadilaab para makahatag og kahayag sa panahon sa kagabion. You see, ingon ana ka brutal ang ilahang panahon kaniadto. Iyahapang gipasanginlan ang mga Kristohanon nga maoy hinungdan sa disaster nga nahitabo sa Roma nga nasunog ang mao nga lugar. Tiaw mo na, ingon ana ang iyang panlantaw sa mga Kristohanon. But despite of that, mga Kristohanon, the message of Christianity, wala siya magtudlo nga sukli ang imong gobyerno. Wala siya magtudlo nga mualsa ka kabahin sa imong gobyerno, batok sa imong gobyerno, or patya ang iyong hari. But instead, makita nimo ang tinud-anay nga kasing-kasing sa Kristohanon nga nagtudlo nga sa makanunay iampo nato ang atoang mga leaders. Amen? Now, I think it is high time for us to understand ang atoang nasod karon medyo gubot gyud. Amen? Of what is happening in the political realm. I think ang matag-usa nato naatay mga lain-lain nga tinuhuan. Naatay lain-lain nga baruganan. You might not like the president, di siguro pud kaganahan sa vice presidente. But as a Christian, we have that moral obligation to pray for our leaders. Amen? Iampo nato sila, iampo nato ang tanan in authority. Diri sa ato ang probinsya, wala nagkauyunay ang ato ang mayor o ato ang gobernador, but we have that obligation to pray for them. Amen? Kay nasabtan nato in several Sundays, naaday maayo nga epekto when we pray for our leaders. Makabaton sila kaalam kung unsaon pagdumala sa ato ang lugar. Amen? And sa makanunay, ato ang giawhag ang matagusa. Let us continue to pray for them. Amen? Now, in the series of lesson, naanata sa number 4 na nga point, the evaluation and endorsement of God. Amen? Now, nga naman nga kinahanglan man nga iampo nimo. Giingon diri sa pulong sa Ginoo sa atong basahon, giingon niya, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Amen? It is good, maayo, and it is acceptable, madawat, no? Or nindot maayo sa panlantaw or madawat sa Ginoo. Kung pananglitan, iampo nimo ang imuhang mga leaders. No? Giingon pa sa pagsugod na to ganina,
nga sa makanunay, fight all your battles on your knees, and you win them every time. Now, praying for kings and all that are in authority, living a quiet and peaceable life in godliness and honesty, has God's stamp of approval and blessing. Gingon pa dire, baliko na to, basta mag-ampo ka sa imong mga leaders, mag-ampo ka sa mga tao in authority, naanay approval sa Ginoo ug naanay blessing sa Ginoo. Amen? Now, this lesson is a challenge for everyone. Amen? But pasabot challenge ni giawhad gyud nato nga iampo, baliko nato naara gihapon sa imuha ang panalangin. Now, ang matag usa ka nato mga kaigsunan, naatan sa point nga gusto gyud ta nga ma-approve permanente. Amen? Na kita permanente nga ma-approve. Mga estudyante maningkamot gyud na nga para makitaan sila mga maestra nga buotan, approve sa tubangan sila mga maestra. Amen? Anything else, gusto ta ma-approve. We hate that kind of disapproval. Amen? Ang ginikanan, ang mga anak, magbinuotan kay para approve sa ginikanan, hatagan og dugang allowance. No? Now, everyone else, baliko na to, nagkinahanglan ta og approval sa tanan. Amen? Now, but then mga kaigsunan, ang pinaka-importante gyud nga mga butang is that ang pangutana, approve ba ta atubangan sa Ginoo? Amen? That is the right question to ask. And abi ninyo, tungod kay individual ni siya, dili ni as a family, or dili ni as a group, itugot nga pangutan-a imong kagalingon, atubangan sa Ginoo, approve ba ko sa iya ha? Amen? Tungod kay mga kaigsunan, atuan ning gi-brought up diri kay gusto nato nga ang panalangin sa Ginoo ibubo niya sa matag usa. Gusto nato nga makuha nato ang dughan sa Ginoo abi ninyo sa tanan nga aspeto sa kinabuhi. Once nga makuha nimo ang dughan sa usa ka tawo, dili gid na niya ikuli ang iyang kamaayo sa paghatag. Basta makuha niya ang nimo ang iyang kasing-kasing. Amen? Now, it's very, very important, no, nga imuhang tun-an kung unsay pagbati sa tawo ug unsay iyang ganahan, no? Now, abi ninyo, I have this habit, no, nga na ako'y habit ba nga ginaistudyuhan nako ang batasan sa tawo. Nay usa ka ning retire na to nga empleyado da city government nga sa kamakanunay nagasubmit gid mi sa iyaha og report. Abi ninyo, every time nga mag-submit og report, kuti-kutihon jud. Maayo gyud kay mo kuti-kuti. To the point nga lisod-lisuron gyud ka every time nga mo submit ka. Daghan sa pangutana and at times i-disapprove. So one time, wala gi ko ilaing gibuhat kun dili gistudyuhan ra gyud nako unsa kay ganahan ani ni ma'am, no? Or unsaon kaha nga makot nato ang iyang attention nga ganahan pud ni siya sa tuwa. Abi ninyo, one thing nga naa gid sa iyaha, she is really a proud mom. No? Proud nga inahan. Basta proud gani nga inahan, mahisgutan lang na anything sa iyang anak. Abi ninyo, kulang pa'y usa ka oras, maghisgot gyud na tanan sa iyang anak. No? And abi ninyo, tungod ni adto, and I happen to know, usa sa iyang mga anak, kay medyo amigo gyud pud nako,
Then, I talked to her, nangumusta ko, kumusta na, ma'am? So, ay, doon, kaila, day mo? Oo, kaila, mi, ma'am. Buutan kita yung mga anak, bisag di good buutan. Then, ningabot ang panahon nga, nindot na ang istorya, doon, tuwan na gyud sa Australia doon, nakakita, nagibtrato dadto. And then, that's the start nga maayo na ang among discussion. Abi ninyo, no? Every time nga maabot ni ma'am, mag-submit ko report, so, dili, i-receive na palihog. No, wala na gidaghan kuti-kuti. Why? Nasabtan manimo kung aha dapita siya igon sa iyahang kasing-kasing. Amen? Mind you, Christians, ang matag usa kanato naatay soft spot diha sa ato ang kasing-kasing. Amen? And once it is really triggered, mat-triggered gani ng soft spot sa imong kasing-kasing, now that's the time nga kana nga tawo mahimo ng maayos sa imuha and posible nga ang tanan nimong request iyahang ihatag. Amen? Ingon ana mga kaigsunan, once you are approved sa usa ka tawo. Now, kana nga aspeto naghisgot ta kabahin sa tawo. But then, karon atong paghisgutan, maghisgot ta kung unsaon pagkuha sa approval sa Ginoo. Kung unsaon nato pag-igo ang iyang soft spot, baliko nato mga kaigsunan, once nga makuha nimo ang iyahang focus, walay rason para dili kaniya panalanginan. Amen? Mao na siya mga kaigsunan giingnan ta. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Naghisgot lang nino, kung pananglitan, iampo nimo ang imong leader. Iampo nimo ang mga tao in authority. Mga kaigsunan, dili na malikayan, insakto na atubangan sa Ginoo. It has God's approval. Now, sa atuang atuan ni siyang i-relay sa atuang panghitabo, no? Pila sa atua gabhapon ang nasako sa Samsurico kay dugay ang kuryente na balik. Halos tanan. Pero ang pangutana, have you prayed for those people working para mabalik ang atuang kuryente? Amen? Kay kung imo ang sabton, kanang mga tawhana, mangatkat nag-wire, sa una bitaw nga among wire, ako ang gidulaan, pag short circuit ana, ning buto ang guwan, pirti na yun akong luspada. No? How much more ka ng mga tawhana nga nangatkat og puste? How much more anang tawhana nga transformer gyud mismo ang ginakuti-kuti? Amen? Mga kaigsunan, ingon ana sa, no? That is a very perfect example that we also ought to pray for those men. Amen? No? Ingon ana, no? Mga kaigsunan. Now, balik ko na to. It is very, very important to have God's approval. Now, here's a list of what is approved and acceptable to God. Amen? Balik ko na to. Diri na to kwaon or tunan. Kung unsaon nato pagkuha ang atensyon sa Ginoo. Ug unsaon nato pagkuha no ang iyang kasing-kasing. Number 1. Wisdom is acceptable and approved. Amen? Now, maghisgot ta og wisdom sa binisaya pa kaalam. Amen? Proverbs chapter 8 verse 35 nasa screen ato dang basahon. Ready, read. But for whoso findeth me findeth life and shall obtain favor of the Lord. Amen? For whoso findeth me findeth life and shall obtain favor of the Lord. Now, the context of Proverbs chapter 8 is about wisdom. Amen? No?
Balik ko na to ato aning i-differentiate ang wisdom og knowledge. Ang knowledge is that kanang parihaan ni gitudlo na sabta nimo, that is knowledge. Pero kung imuha na nang gi-apply sa imuhang kinabuhi, that is wisdom. Amen? But pasabot ana that wisdom is the right application of knowledge. Amen? Kung panalitan, gitudluan ta diri nga iampo ang imong presidente, then imuhang giampo pag-abot sa inyong panimalay, buot pasabot sa imuha, naa na kay kaalam. Amen? Now, gingon diha, importante kayo sa usa ka tawo nga mag-ampo siya, nga makabaton siya og kaalam. Amen? Now, gingon diri, no? This is the me in this verse. Kaning me diri but pasabot ana talks about wisdom. Solomon says, if you find wisdom, you find life and obtain the Lord's favor. No, nga naman nga giingon ni diri si Solomon magyud mo ay perfect example. Ang kinabuhi ni Solomon, it is full of challenges. Gani giingon pa nga wala pay bisag kinsa nga hari nga nakatukod or nakalampas sa kaalam ni King Solomon. No? Diri sa Pilipinas, naatay usa ka presidente diri nga ginatawag gyud nila pinaka-bright, no? It is Ferdinand Marcos Sr. Ingon nila that person was really brilliant, no? But then giingon sa Biblia nga wala pay bisag kinsa nga hari nga nakalampas sa kaalam nga naa diha kang King Solomon. Amen? Now, ato ang sabton ang iyang kinabuhi. Si King Solomon, iyahang napanunod ang gingharian sa iyang amahan nga si David sa iyahang kabatanon. Amen? Buot pasabot kay batanon man, wala pa'y kaigong kaalam, kulang pa siguro sa experience sa pagdumala. Apan ning abot ang usa ka gabion nga giduaw siya sa Ginoo, gipangutan na siya ug unsa ang iyahang pangayoon. Nalipay ang Ginoo. Why? He didn't ask for riches. He didn't ask for glory. Wala siya nangayo og lain pang butang, kung dili nangayo siya og kaalam. Amen? Sa diha nga gipangayo niya ang kaalam, God was really amazed by King Solomon. And ambi ninyo, gingon siya, wala man ka nangayo og riches, wala man ka nangayo laing butang, but then you ask for wisdom. And ambi ninyo, no, tungod kay nangayo siya wisdom, ang kadato ug ang tanan nga mga gingharian gi-add up sa Ginoo. Why? Because He has the perfect knowledge. Amen? Mga kaigsunan, it is a challenge for everyone. Bisan pag naanata sa to ang Panginoon, ning undang nakagskwela, it is still applicable for us. Amen? Sa tanan nga nagtrabaho, atuag yung pangayoon ang kaalam o wisdom sa Ginoo. Amen? Now, every one of us, gihataga na kita og kaalam or gihataga na gitag knowledge, but depende na lang yun na kung unsaon nimo pag-apply or i-apply ba nimo kung unsa ang imuhang nakatunan. Amen? Now, giingon pa diri, kung nangita ka og kaalam, makabaton ka og pabor gikan sa Ginoo. Amen? Now, God is pleased when we find and apply wisdom in our decisions. From time to time,
nagahimo ta og desisyon. And matag desisyon, importante na nga mainsakto gyud. Amen? Understand that wisdom begins by trusting Jesus Christ as your personal Savior. Now, King Solomon said, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Amen? That is in Proverbs chapter 10, 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaning fear diri nga gisgutan nato, dili ni kanang nagkurog-kurog ka sa kahadlok. Dili ni nga grabe gyud ang imuhang kakulba sa panahon nga moatubang ka sa Ginoo. The fear nga gisgutan diri buot pasabot ani naa kay dako kaayong respeto ngadto sa Ginoo. Amen? Abi ninyo, that is the beginning of wisdom. Trusting Jesus as your Savior is the smartest thing that you can do because that decision will affect you for eternity. Amen? Mga kaigsunan, nganong naa ta diri sa tubangan karon, kay gusto nato ngang matag-usa ka nato makabaton ta og relasyon ngadto sa Ginoo. It might be nga nakaila ka kung unsa si Jesus Christ. It might be nakabalo ka sa iyang pagkahimugso niining kalibutana. But it might also be nga wala nimo siya dawata kinasing-kasing. Amen? Now, if you trust Jesus Christ personally, baliko nato makabaton ta og relasyon ngadto sa Ginoo. Amen? Don't worry, dili ta himo ang baptist. Ang importante gyud sa usa ka tawo nga makabaton siya og relasyon ngadto kang Jesus Christ. Amen? That is the most important message nga ang atuang ginatudlo diri sa church. Amen? Baliko na to, atuan ng challenge na matagusa, accept Christ as your Lord and Savior. Amen? Now, Solomon says, we will find life. Amen? Tungod kay nasabtan ni Solomon, ang kinabuhi naa lamang kang Jesus Christ. Amen? Now and for eternity. The word life is interesting. It's from the Hebrew word chai, which not only means life, but it also means sustenance, revival, and renewal. Amen? Imagine that naa kay kaalam, na kay wisdom, buot pasabot ano, naagyoy sustenance, naay revival, and naay renewal. Naay mga tao nga makaingon ka, maayo kay mutanaw sa panahon. Naay one time nga nakoy gipapirmahan ni mayor ko. Tabian kay na inyong mayor oy. Pero abi ninyo no sa iyang katabian, daghan gyud kag makuha niya. Ingon siya, kana daw opisina sa iyang papa katong White House sa una. Inig-ana daw sa iyahang kaniyang lingkuranan, naa daw nay dako gyud daw kaayo diha nga kurtina. Walay lain nga makahilabot og tan-aw ato iyahara dong papa. So nangutan na gid kay dugay man pud ang storya. Mawala, masumpayan, naingon din sa kadugayan. Kabalo mo unsay naa atong likod nga kurtina? Sa unsa man mayor? Tuadad to ang tanan nga kalendaryo. Kana bang kalendaryo bitaw? Pangkating, dayon ipapilit din na daw niya dadto. Dayon wala na daw tawo. Abrihan daw niya ang iyahang kurtina.
makit-an na dito ang gipang papilit nga mga kalendaryo. Abi ninyo, ug unsay naa dadto? Gikwinta na niya daan dadto kung kanus-a siya ug aha siya dadto mamalit ug palay, kung aha siya ug kanus-a siya mamalit diadto og mga kupras. Ningon din siya nga pang. Ano mo guna pang nagbutang mangyud kag schedule kung kanus ang palit? Siya nga kani mamalit tagdaghan diri kay barato kay kupras aning panahon na. Siya palit tag humay aning panahon na kay barato kay humay ani. Siya dayon siya magsige ra kitag palit ani. So hurot atong kwarta pa. Sa dili man kay inig-abot diri baligya man pud ta. Inigbaligya na to aning dapita, aning panahuna, ana siya. Daghan na tagkwarta, ana. Kay mahal man ang ato ang baligya. No? So, abi ninyo, that is a very perfect example nga iyang experience na apply niya into wisdom. Amen? Abi ninyo, that is a very example nga ang utsa ka tawo basta naa lang gyud siya kaalam, naa gyud siya igong kalanunon. Amen? Importante kay nga masabtay nato. Mahibulong mi sa una kay ug moadto mi sa karaang balay sa among amahan. Naslay dako kayong buos dadto. Matingala manggod mi kay og maayo ang ani ang amuang kanon or ipakaon sa mga maisman, pero og pananglitan, lisod ang panahon, humay may pinakaon dito sa San Pablo. Dahito, gigamit nila to, nga nag-stock yun silang pagkaon, kay og pananglitan moabot ang hulaw, na aslay igong kalanunon. No? Mga kaigsunan, kung imo ang sabton, it is a wisdom passed down from generation to generation. It is even biblical sa panahon ni Joseph. Amen? Si Joseph, gihatagan siya kaalam nga nay mahitabo nga hulaw sa Egypt. Naapoy 7 years nga maayo ang ani. And that's the very reason why he prepared, no? Tungod sa kaalam nga gihatag sa iyaha. Mga kaigsunan, if you have wisdom, it only means mabuhi gyud ka. Amen? Gingon diri, you have sustenance and you have revival and renewal. Amen? That makes a lot of sense. Seeking God's wisdom leads to revival and blessing. Amen? Now, nganong gitudlo ni Apostle Paul? Nasayod ta sa kalisod sa panahon sa Kristohanon kaniadto, posible gyud nga dili na lang gyud ka musimba. Amen? Balik ko na to, mapasalamaton ta, kay ato ang panahon karon, we have the luxury of time. We have the luxury nga uganahan ta musimba, makaadto tag simbahan. Sa uban nga nasod, it is even a crime nga magdala kag Biblia. Sa uban nga nasod, ang mga Kristohanon dadto ginalutos every time nga makit-an sila nga nag-worship sa buhi nga Ginoo. Amen? Now, how much more sa panahon ni Apostle Paul ni Timothy nga gipamatay ang mga Kristohanon? Amen? Musimba pa baka ka? Amen? That is a good question. Musimba pa baka ka nga ginalisod-lisod naman ka? Kita man gani siguro karon og naay mamunal diya sa gawas every time na musulod diri basin og di na ta makit-an ang ato ang anino. Amen? But nasayod ta sa ilang kalisod and baliko na to giawhag gyud nila no nga
makabaton sila og kaalam, because that is for our personal revival and blessing. Amen? God's wisdom clarifies His will and purpose for our lives. That purpose is to glorify God. Now, 1 Corinthians chapter 3 verse 19 nasa screen. Ito daw basahon. Ready, read. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Amen? Now, the wisdom of this world distorts the true purpose of your life. Amen? It leaves a person devoid of any purpose at all. People with worldly wisdom many times do not know why they exist. Amen? Naay usa ka tawo nga I always followed him bisan pa sa iyahang YouTube kaniadto. Why? Tungod kay nindot kay tan-awon ang iyang mga videos, moadto siya sa laing nasod, gina-check niya og unsay mga lami nga pagkaon dadto. No? Abi ninyo no, basta mga pagkaon mo ginatong hilig. Moadto siya sa mga nagkalain-lain nga nasod, si Anthony Bourdain. I-check niya unsay mga lingaw dadto. Abi ninyo, makaingon ka nga kaswerte ani nga tawo oy. Kanindot siyang kinabuhi. Murag ang tanan man nga anindot aning kalibutan na iyahamang na experience. No? Pero abi ninyo no, niabot sa panahon nga natingala ta that there was a very sad news. Why? That person took his own life. But pasabot, ang iyang ginapakita sa iyang mga videos nga kalipay, ang ginapakita niya nga mga wonders sa kalibutan nga na-enjoy niya, murag makita nimo that is not really a true enjoyment. Amen? Abi na gid nato that person is an epitome of success. But it's not. Amen? Gatuotang nga maalamon siya sa kinabuhi kay nakita na nato nga almost tanan naa na sa iyaha. But abi ninyo, makita nato that everything murag sayop day atubangan sa Ginoo. Amen? Why? Because wisdom of this world atubangan sa Ginoo is all craftiness. Amen? But then, matingala ka nga naitaw nga simple ra kayong kinabuhi, makita nimo that he lived his life to the fullest. Amen? Why? Matingala ka that the very, very answer for that is that naay Ginoo ng tawhana. Amen? Matingala ta. Many people would end up their lives makapangutan na ta but then masabta na to nga kung pananglitan naa lang gyud Ginoo sa imong kasing-kasing, kung naa mo gyud gani void or naay kakulangon sa imong kasing-kasing, i-fill in gyud na sa Ginoo. Amen? Now, people with worldly wisdom many times do not know why they exist. Why they are here or why they are supposed to do with their lives. Like for example, sa ato ang leader nga gitun-an diri in the person of Nero. Tungod kay murag na experience na niya nga naa na sa ihatanan, abi ninyo no, gi-explore na niya ang mga butang nga makahatag og kalipay sa iyaha. Even in the life of King Solomon. Si Solomon, naa na siya ang igong kaalam, naa na sa iyaha ang tanan. No? During the time of Solomon, Israel, kung unsay gisaad sa Ginoo nga ilahang ma-occupy,
during the time of Solomon, na-occupy na nila tanan. No, ingon ana sila kagamhanan mightily. That time of King Solomon, Israel was considered a world power during his reign. Amen? But then, abi ninyo no, despite of the prestige ngayang nadawat sa kalibutanon nga panlantaw, nakaingon gyud gihapon si Solomon, all is vanity. Kung tanawon nimo sa Biblia, ang pinakadaghag asawa si King Solomon. But then, ningon siya, all is vanity. Kung imo ang sabton, ang iyahang scope sa iyang gingharian was very, very vast. But then, ningon siya, all is vanity. Ang tanan nga makahatag niya kalipay, iyahan ang gihimo, iyahan ang gianggon. But then, nakaingon siya, all is vanity. Amen? And the very answer for that, ning ingon siya, wala gyoy lain nga makatambal sa iya kung dili ang Ginoora. Amen? God can bring you satisfaction. Amen? Baliko na to, labi na kung naatay kaalam nga gikan sa Ginoo. Amen? Number 1, wisdom. Second is weights. Weights are accurate, are acceptable. No? Unsa may buot pa sa buot ani sa atong gisgutan nga weights. Proverbs chapter 11 verse 1 nasa screen ito dang basahon. Ready, read. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Amen? Now, a just weight, but pasabot ana, is accurate and honest. Kaning ato ang justice system, makita nimo diha nga ang iyahang statue nga gigamit or iyang hulagway, usana kababayi, nga nakatabon ang mata, gabit-bit og timbangan. No? But pasabot ana, it tells us about honesty, it talks us about justice and accuracy. Amen? Ginahimo na gyud nino nga kinahanglan accurate. The very, very icon for this is really ang timbangan. Amen? Tingala mo nga, ngano maning city na may ilang kagalingong timbangan diha sa merkado. Abi ninyo no, pinaspasay biya ng inspektor diha og sinik-apay sa timbangan. Ngano man, kinaiuban gyud nga manikas. No? Ang imong gipalit nga sa kilo, gikwaan nito 1/4. Na dako na kag nawala. No? Mo ni siya no nga baliko na to, weight that is accurate and honest is acceptable with God. Amen? Gingon diri no matter what we do, we should strive to be accurate and honest with people. Amen? Digin ako ni malimtan sa mong klase sa una ni Ma'am Kalinggangan. Naagin na sa iyang board, honesty is the best policy. No? Ginatudlo gini sa mong maestra kaniadto. Hantod nga madadala nato, baliko na to, wala na gitudlo diri lang sa church. Kung dili bisan sa to mga classrooms gitudlo na. Much more dalon gyud na dapat sa ato ang pamilya. Amen. Everybody should know that honesty is the best policy. Amen. Being honest at times, maunay hinungdan nganong makasab-an ka. Being honest at times, dili na siya sa tanang panahon maayo. Nay masuko sa imuha. Mapangutan-an ka, nya honest lang ka matubag. Nganong imo man tong giistoryahan? Siya honest gugo. Tan-awa, nakasab-an na lang noon ko. Imbis sekreto ra to. No? At times,
being honest, night times nga will put you into danger. But then, it will always set you free. Limpyo ang imuhang konsensya, maunay ginatudlo sa Biblia. For every one of us to have a clear conscience towards men. Amen? In your business matters or personal affairs with people, matters like truthfulness, honesty, and integrity are essential. Sa tanan natong dealing sa matag tawo, it is very, very important always for us to be honest. Amen? Mag-handle kag tawo, you have to be fair. You have to be accurate with your decision. Kung unsay imuhang patakaran, that should be true to all. Amen? Baliko na to, we should learn how to be honest. Labi na gid sa tanan nato nga dealings. Amen? Mga Kristohanon, daghan sa mga tao nagtan-aw sa tuwa. Amen? Kung dili ta mahimong honest sa mga gagmayng butang, how much more sa mga dagko nga mga butang? Amen? If you are telling somebody that you are bringing the Word of God, amen? And dapat tuhuan nimo sa Ginoo. Dapat tuhuan nimo ang Ginoo. But sa imong personal nga kinabuhi, you are not honest with your dealings with other people. Sa imong paminaw, mutuo ba ng mga tao nga imong gistoryahan sa pulong sa Ginoo? No? Because it will really affect your credibility. Amen? Importante kaya that we have to be accurate and honest sa tanan natong dealings. Amen? See, and I think this would be the last. The way of integrity and uprightness is acceptable to the Lord. Amen? Proverbs chapter 11 verse 20 na sa screen na tadong basahon. Ready, read. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are His delight. Amen? Now, we're going to study the phrase froward heart. In Hebrews means distorted from the right, obstinate in error. No? Maunay but pasabot sa froward heart. Those who behave this way are an abomination to the Lord. They are determined to be depraved, no? The word depraved buot pasabot ani lunlun na gyud nga kadautan. Or evil ang naa sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Disobedient and deceitful. Abi ninyo baliko na to, mauni kasuk-an gyud sa Ginoo. Amen? The upright, however, are approved or accepted by the Lord. This is the idea behind the word delight. God's blessing and favor are upon those who have integrity and do what is right. Amen? Now, ako na ning ginarelay sa inyo that during COVID days, I happened nga nakasulod sa Emergency Operations Center. So, that time, I was given the role as the data manager. Now, during the time, every time nga na COVID cases, we really have to decide what will happen to the patient. O kung unsaon pag-atiman ang pasyente, unsaon pagkuha, pila ka buhok kaha ang possible niya nga na close contact. Unsay buhaton ato, no, unsay buhaton kung pananglitan ipa-isolate. So those are the times nga kinahanglan imuhang desisyonan. Mind you, Christians, there are many times nga itest gyud ang imuhang integrity. Why? Because rich people, mga dato nga mga tao,
at times mao ginay dili mutuo og authority. At times people nga naa sa kagamhanan mao ginay muhangyo og inaton ang inyuhang balaod nga gibutang. And we are very thankful no that during the time natingala mi that mayor ning distansa siya. So, dili sa ko diya ha, ang akong ibutang nga implementor, ako ang brother-in-law. Ang iyang brother-in-law happens to be a retired general, no? Si General Feliciano. Abi ninyo, ang tingog ato murag si Governor Cirillos, dako kay tingog buo. Every time that he makes a decision, it is really anchored nga giingon niya sa mua, just do the right thing. No? Just do the right thing. Naay iyahang kauban, fellow cavalier niya, nga nag-COVID. And tungod kay nahimo naman nga balaod, nga kinahanglan i-extract gyud kay para dili makapanakod. Abi ninyo, no? It is not an easy task nga ang iyahang fellow retired general, iyahang tawagon, kay giingnan niya, Sir, I'm really sorry, pero kinahanglan gyud kanamo ibton. No? And that fellow cavalier niya, tungod sa iyang stand, nga gusto niya fair tanan desisyon. Madato man ka, mapubri man ka, naamang kay posisyon or wala, ma-apply gyud kung unsay imuhang gi-intend nga balaod. And we are very thankful no nga he stood his ground. Nakita na mo personally, dili nato iangay i-bend ang rules kay bisan ganining tawhana wala gani niya gi-bend ang rules. Amen. Abi ninyo no, doing the right thing at times, maka-encounter ka o mga problema, maka-encounter kag backlash. But at the end of the day, limpyo ang imong konsensya at ubangan sa tao, limpyo pod ang imong konsensya at ubangan sa Ginoo. Baliko na to, at times problema siya sa sugod, but makita nimo ang blessing dito sa unahan. Why? Tungod kay kung makita ni sa tao nga bisag ang mga kwartahan, bisag ang mga tao in authority ning follow, in the near future tanan na mo follow. Amen? If you are doing the right thing. Amen? Christians, baliko na to. Mahimo unta nato ni nga makasing-kasing that any decisions that we're going to make, it should be anchored on the principle doing the right thing. But pasabot ana, doing the right thing, pinaagi sa grasya ug giya sa Ginoo. Amen? Now, importante kayo no nga we are doing the right thing. Proverbs chapter 15 verse 9 nasa screen atong basahon. Ready, read. The way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that followeth after righteousness. Amen? After righteousness. Now, we're going to discuss about the word followeth. Gi-illustrate ni sa author, nga ang author di ay, naa daw siya usa ka iro ba nga, kana makita na bitaw nimo nga sa katiguangon, hinay na mudagan. Sa katiguangon, dili na kayo active, but permanente na lang magpuyo silang balay. Pero abi ninyo iyang na-notice ang iro, every time nga makasimhot gani ini og rabbit sa ilahang backyard, bisan pa masakiton, bisan pa gluya, pero abi ninyo ma-active daw kalit ang iro. Lakagon gidaw na niya kung aha na dapita ang rabbit bisag dili niya madakpan. Kung aha na muadto nga bangag, iyaha gidaw ng kaluton. And iyaha gidaw ng balik-balikan paghuton, di gyud undangan
hanto dili makuha ang usa ka rabbit, no? Now, abi ninyo, gingon ana pag-describe ang the word followeth. No? Dili lang kuno daw kay imuhang gisunod, kung dili imuha gidong lakagon. Paningkamutan gidaw nimo nga sundon ug kwaon, ingon ana gi-illustrate sa Ginoo ang the word followeth baliko nato, ingon nao nato nga atuag yung sundon ang righteousness nga gipangandoy sa Ginoo alang sa tuwa. Amen? Now, makita sa Ginoo that a person sa makanunay iyahag yung ginapangita ang righteousness sa Ginoo sa iyaha, baliko na to ang kasing-kasing sa Ginoo naa anang tawhana. Amen? Sa makanunay, gina-illustrate na to ang kinabuhi ni Daniel diri. No? Daniel, makaingon ta, is a person nga ang success na sa iyaha. But despite of that, tungod sa prestige ngayong nadawat, dili malikayan nga daghan pod ang naselo sa iyaha. Dili malikayan nga daghan gyud ang ma-offend sa iyaha. But then, mauna nga ang mga tawo naghimo sila og lakang kung unsaon nga madaot si Daniel ngadto sa atubangan sa hari. No? Kani pud siguro si King Cyrus, murag wala lang pud siguro niya huna-hunaa ba og unsay repercussion anang iyang gipangpirmahan. Ngano man, pirmahan man niya nga ang magsimba mahimo siyang sala atubangan sa Persian nga balaod. Amen? And that's the very reason why nasabta nato nga si Daniel wala gyud niya giwala ang iyang tradisyon nga moampo ngadto sa Ginoo. Amen? And that's the very reason why nakakommit siya og sala sa Persian law. He was brought sa attention sa hari and nasayod ta nga ang iyahang gipirmahan is that anybody nga moampo siyang Ginoo itambog dadto sa den of lions. Nasayod ta si Daniel usa ka righteous nga tawo. Usa ka tawo nga nalipay ang Ginoo sa iyaha. But despite of that, he was really thrown into the den of lions. Amen? But pasabot ana, bisag unsa ka kabuutan, bisag unsa ka nga musunod sa balaod sa Ginoo, makaatubang ra gyud gihapon kag problema. Amen? Because he was really thrown to the den of lions. Amen? Kita tanan, we are prone of problems. We are prone to temptation. But then, matingala ka, when he was thrown to the den of lions, ang mga leon nahimong iring. Wala magani siguro to makapa-inject og anti-rabies si Daniel. Why? Wa gyud ni attempt og paak sa iyaha. You see, bisan pag naay mga problema nga mabot sa tong kinabuhi, maka-experience man ta na even you are righteous, but at the end of it, ang Ginoo i-rescue gyud ka sa Ginoo anang imong problema. Amen? That's the good thing if you have Jesus as your Savior. Amen? Baliko na to. Importante kayo makuha gyud nato ang blessing gikan sa Ginoo. Kung makuha nato unsay naa sa iyang kasing-kasing. Amen? I hope and pray na tayo nasabtan sa tong simple nga mensahe.
Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Amahan, sa lesson about approval. Salamat, Amahan, giyatagan minimo og glimpse kung unsa ning mga butang nga makahatag og kalipay nimo, makahatag kanimo og kahimayaan. Nasayon mi, Lord, nakaisgot lang mi og mga pipila. Nagisgot mi, Amahan, og kaalam. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga sa makanunay ang matag usa kanamo, pangayoon gyud namo ang wisdom, Amahan. Help us also, Lord, nga amuag yung i-apply, Ginoo Lord, ang amuang kung unsa may nakatunan namo. Number 2, Lord, help us, Lord, to be honest in all our dealings. We are praying, Heavenly Father, nga imong blessing ikahatag nimo sa matag usa, bisan pa, Amahan, the principle of doing what is right. Among ginapangamuyo nga amuang taning makinabuhi. Heavenly Father, as we end this service, as we end this Sunday School, among ginapangamuyo ng imong blessing, igahatag nimo sa matag usa. Pangayoon namo ang imong grasya o kalipay o kalinaw. And Lord, bless also, Lord, ang amo ang fellowship karon. Kung unsa may gitaganan nimo nga snack kanamo, Amahan, among ginapangamuyo nga ikaw magabless niini nga maangkon namo ang grasya niini. Kining tanan, Lord, among ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.